Good afternoon. Magandang hapon po. Pati mo katabi mo ng magandang hapon. Mukhang nag-New Year ng iba. Praise God at sa huling linggo ng taon po kayo po'y naririto. Kamusta po kayong lahat? Amen. Mangyayari po yan, biyaya ni Lord. J1 Culture. I'm in partnership and not extreme. Luke 4:18 and 19. Because He has anointed me to preach the gospel to the poor, He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Amen. Ang title po ng i-share ko po sa inyo ngayong hapong ito ay Today is your one day. Sabihin mo sa nasa likuran mo, today is your one day. Mukhang wala kang nakaharap. Ano po? Tumalikod din po siya. Alright, today is your one day. May mga one day na dumating na. Amen? Sino dito naka-receive na ng one day? At dumadating nang hindi natin ganong nare-recognize. So may mga one day palang dumarating na hindi masyadong halata. Dahil may ibang one day tayong hinihintay na sa ating perspective ay yun lang ang one day. Para bang naghihintay ka ng malaking blessings or naghihintay ka ng ibang blessing pero may hindi ka napapansin na may dumating na palang one day hindi mo pa napapansin. Bakit kaya? Hindi natin napapansin, may mga one day na pala na mas mahalaga at mas dapat palang nakikita natin. Kaya pala, hintay na hintay ka ng one day, meron palang dumating na hindi mo pa napansin kasi ibang hinihintay mo. Sa oras po na ito, sigurado akong may dumating ng one day sa'yo or nasa one day ka na inihahanda ng Diyos para sa'yo. O kanina pa one day ng one day. Pastor, ano ba yung one day? Ano nga yung one day? Pag sinabing one day, ito ay isang big blessings. Sabi nyo nga po, big blessings. Ito yung pangyayari talagang mapapa-thank you Lord ka. Sabi nyo nga po, thank you Lord. Yan yung one day. Isang big blessings. Pag dumating sa'yo, mapapa-thank you Lord ka. Sabi sa Psalms 118 verse 24, This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Basahin nga po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ikaw ba'y masaya ngayong araw na ito? Masaya ka ba araw-araw? Dahil pagkagising mo pa lang talagang one day na. Bakit? Ay buhay ka pa? Humihinga pa? Malakas? Nakakakain? Diba? So kailangan maging masaya ka. Because this is the day that the Lord has made. Ang tanong, Pastor, bakit po magpapa-thank you Lord today? Today. Kasi nasa one day ka na ng buhay mo. Anong ibig sabihin nito? Gusto ko itong maging maliwanag po sa ating lahat ngayong araw na to. Kaya pag-usapan natin, today is your one day because, number one, you are a new creation in Christ. Ito yung mga hindi ka pansin-pansin kasi hinihintay natin mga big blessing, bahay at lupa, maraming pera, bagong sasakyan, ang lalaking blessing na hinihintay natin, magka-jowa ng pogi, mayaman. Yan ang mga hinihintay nating one day. Pero may hindi tayo napapansin na one day na unti-unti may dumating na sa buhay mo. Ano yon? Ito na, ang bagong ikaw. Napapansin mo? Simula nung umaten ka sa simbahan ito, tignan mo naman, papugi ng papugi at paganda ng paganda. Paayos ng paayos ang buhay mo.
Mahal na mahal ka ng mga anak mo. Yung anak mo medyo nagbabait na. Bakit? Kasi new creation. Di ba? Na-imagine mo ba na one day yon? Kita mo na, ilang beses mo na sinabi mo, magbago ka. Hindi na nagbabago, di ba? Pero nung nakarinig ng word na nangyari sa kanya, ay one day talaga. Bakit? Nabago ang buhay ng isang tao. So number 1, you are a new creation in Christ. Your moment with Jesus is when you realize that salvation comes by grace through faith. Tandaan po ha, ang salvation ay by grace through faith, not by works, not by religion. Hindi porket ikay kasapi ng religion ng Jesus, the Anointed One Church, palangit ka. Hindi. Ikay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ni Lord. Sa pamamagitan ng yung pananampalataya sa Kanya. Kung tinanggap mo ng totoo si Jesus as your Lord, God, and Savior, naniwala ka na ginawa niya yon para sa'yo. Siya ang nagbayad ng lahat ng kasalanan at iniligtas ka niya. Then, sa biyaya ng Diyos ikay ligtas. And now, dahil naiintindihan mo na ito, ilang taon ko na rin man ito pinapaliwanag sa iyo, 3 taon na. I hope naman naiintindihan mo na yon. Then, your salvation is the beginning of an amazing journey. Sige, pasok po kayo. Ayan. Pasok ka, bataang Pinoy. Nagsisimula pa lang po kami. Ayan. Nung naintindihan mo na niligtas ka ni Jesus, nagsimula ng napakagandang journey ng buhay mo. May direksyon na, hindi tulad nung una, kung ano-anong direksyon. And nung naintindihan mong iniligtas ka ni Jesus, nagsimula ng matinding journey. Yung journey or series ng pagbabago ng buhay mo. Today, excited ka at masaya ka dahil alam mong binabago at may nababago ang Diyos sa iyo. Amen? Kaya sabihin mo, today is my one day. Tingnan niyo po ito, John chapter 3 verse 3. Jesus replied, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Okay. Akala po kasi nila, being born again is a religion. No! Big no. Hindi po ito religion, ang pagiging born again. Pag born again, yung iba nga, niloloko pa yan, born against daw. Lahat na lang, bawal yan, mali yan, huwag mo gagawin niya, kaya born against. Sinasabi nila. Hindi nila alam na ang pagiging born again, it is not a religion. It is an experience of changing lives. Paano daw malalaman kung ligtas na? Merong may senyales. Nagbabago ka naga. May binago naga ang Diyos sa'yo. Yan. Meron ng senyales na ligtas ka. Bakit? Unti-unti, by God's grace, ikaw ay paayos ng paayos. Pabuti ng pabuti. Pabanal ng pabanal. Tingnan mo nga yung katabi mo, may nabago na ba dyan? Mukha po, nagpakulay ng buhok. Nagpagupit. May nabago. Hindi lang yon. Ang nabago sa kanya, yung kalooban niya. Mamaya malalaman niyo kung ano yan. Sa totoo lang, nung naintindihan mo na niligtas ka ng Panginoon sa pamamagitan lang ng biyaya, wala kang ginawa. Si Jesus ang may ginawa. Alam mo, ano nangyari sa'yo? Nagkaroon ka ng born again experience. Ano yon? May bago ka ng gusto at ayaw. May bago ka ng gusto at ayaw. Ano po yon? Gusto mo nang makamukha ang Panginoon. Kaya nung nakilala mo si Lord, ano nangyari sa'yo? Parang ayaw ko na ng ibang bagay. Parang gusto ko lang mag-church. Sino dito excited mag-church? Baka excited lang dahil makikita si crush, ha? Check your heart. Ang makamukha ang Panginoon. Grabing one day po ito. Kaya sinasamba mo ang gusto mo makamukha. Kaya tayo nag-worship. Nananalangin ka. Nagme-meditate ka ng Word of God. Umaatan ka ng mga activities to increase your knowledge and understanding patungkol sa Kanya na ina-apply mo sa buhay mo na nagiging wisdom.
at ayaw mo na ng ano? Ng kasalanan. Sabi niyo nga po, ayaw ko ng kasalanan. Noon, ang kasalanan, normal sa'yo. Pero ngayon, ayaw mo na. Hindi ba one day, nung tumigil ka ng mag-inom? One day, bakit? Itinigil mo na ang pagsira sa katawan mo. Sino dito huminto na? Kahapon. Kahapon. Kakahapon pala, hindi pala. Sino huminto na? Alam mo, one day yan. Bakit? One day, una, hindi mo na sinisira katawan mo. Pangalawa, wala na nagagalit sa yung kasama mo sa bahay. Kasi uuwi ka na lamang nagwawala. Sumisigaw. Diba? One day. Bakit? Nabago na. Yung dating normal lang sa'yo, ayaw mo na. Ayaw mo nang gawin kasi nabago na ang loob. Nabago na ikaw at patuloy na binabago ng Diyos. Sino dito mga binago na ni Lord? Naalala mo ba nung una ka nagsimula? Sa journey. Parang kailan lang. Ikaw ay kung ano nung ginagawa. Party dito, party doon. Mura dito, mura doon. Bad words dito, bad words doon. At kung ano-ano pang bisyo. Pero nakilala mo, Panginoon, hindi ka naman pinagbawalan. Pero bakit parang ayaw mo nang gawin yung mga bagay na yon? Diba? Anong tawag sa'yo? Pinanganak kang muli. Pinanganak kang muli. Bakit? Nung una kang pinanganak, gusto mo yung mga bagay na, sige, tayo! Magpakasaya tayo dito! Pero nung napunta ka sa church, nakilala mo, Panginoon, may namatay pala para sa akin. And starting that day, ano sabi mo na? Ayoko na saktan ng Diyos ko. Gusto ko na magbago. At alam mo, sige, palapakan mo, Panginoon. Alam mo, napakadinding one day niyan. Wala po kayong pag-a-applyan dito na bumabago ng tao. Meron po ba dito? Meron po ba lang machine na naka-invento pag pumasok ka doon, bababago ka agad? Wala. Kaya you are blessed kung may nakikita kang pagbabago sa'yo. At sasabihin ko sa'yo, nakakaranas ka ng one day ng buhay mo. Yee! Kaya marinig mo sa ibang tao, sasabihin nila, himala. O sino dito nasabihin na ng himala? Hindi ka na nagmumura? Himala. Ano pa? Ha? Hindi ka na umiinom? Himala. Yan. Kaya pala himala ay one day nga. Bakit? Ay nagbago ka na? Sabi mo sa katabi mo, himala. Hindi ka na naninigarilyo? Himala. Ay one day talaga. One day. Yung iba, sasabihin pa nila, hindi nga. Hindi pa talaga makapaniwala. Totoo ba? Totoo ba? Hindi ka na nanchichicks? Gaganyan pa ya, wewe pa ya, wewe. Diba? Nagbago na. At alam mo, napakatinding one day niyan, ang mabago ang isang ikaw sa tulong ni Lord. Matinding one day yan. Kaya sabi mo, thank you, Lord. Sino dito may nabago na si Lord sa buhay niya? O, pasalamatan mo naman si Lord. O, ano pa gusto mong papabago kay Lord? Mamaya. Mamaya, ha? Yung mga nagjojowa ng dalawa dyan. Ba, isa muna, yung ibang wala pa eh. O, humingi na ng tawad. Ano? Magbago ka na. At kapag nagbago, may one day agad. Yung iba, gustong-gustong magbago, hindi magawa. Kasi naman, dapat munang mabago ang loob, bago ang labas. Kailangan munang makilala ang Diyos bago magbago. Mas madali ang pagbabago kapag isinama mo na ang Diyos sa buhay mo. Napakadali yan, biyaya ni Lord. Kailangan mong ma-born again. Ipanganak muli sa Espiritu, sa loob. Or may panganak muli ang bagong ikaw. Kaya by God's grace, kung kayo po'y nakaka-experience na ayaw mo nang magkasala, at kung ikaw ay nakakaranas ng pagkakasala, sabi mo, yung sino nagkakaganyan pag nagkakasala? O pag nagkakasala ka, okay lang. I-check mong mabuti kung ligtas ka pag hindi ka nagkakaroon ng burden kapag nagkakasala.
At kung ikay nagkakaroon ng burden sa tuwing ikigagawa ng kasalanan, you are blessed. Bakit? Kasi nangungusap ang Panginoon sa'yo. You are blessed. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. Yan yung sinasabi natin, himala, nagbago ka na. Bakit? Bago ka nang nilalang. The old life is gone, the new life has begun. Ngayong 2026, maraming magkakaroon ng himala. Anong magkakaroon ng himala? Maraming magsasabi sa iyo, himala. Bakit? Talagang nagbabago ka na. Nagbabago ka na. Hindi lang karakter. Pwedeng ang buong buhay mo nababago na ni Lord. And I pray, yung mga old style na hindi kalugod-lugod kay Lord ay naggagana, nawawala na. At dumarating yung mga bagong pagkatao. Nakaranas ka ng one day today, kung nakikita mo ngayon yung dating ikaw na nagpapakasaya sa mundo, pero ngayon nagpapakasaya kay Kristo. You are blessed. Hindi ka na tulad ng dati. At bawat araw ng ay one day. Bakit? Kasi excited ka. Ano kayang mababago ngayong araw na to sa akin? Ano kayang maititigil ko na? Yan. Kaya yung mga chismosa dyan, this coming 2026, sa halip na pagchichismisan, ay pag-share ang gagawin mo. Sa halip na pagchichismisan, pag-iimbita ang gagawin mo. Amen? Kaya humanda ka sa journey ng masaya. Masayang journey ng pagiging Kristiyano. Sino dito ang masaya sa journey niya ng pagiging Kristiyano? Alam mo, napakasaya ng journey ng pagiging Kristiyano. Bakit? Hindi kayo magkaaway ni Lord. Lagi kayo magkasundo. Kaya kung meron pa kayong hindi pagkakasunduan, ngayong 2026, magkasundo na kayo. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, it's time. Ito na ang tamang panahon. Hindi naman ibig sabihin ng new person or new life ay perfect na agad. Hindi perfect. Siyempre, wala nang perfect. Wala nangyayaring pagbabago agad-agad. Yung mga perfect ka na agad, 100%. Walang ganon. It is a process. Walang nangyayaring overnight na ganon. It means you are under God's transformation every day. Every day. May prosesong nangyayari at nagaganap. Kung noon nagsimula ka sa isang putik, huwag ka titingin sa katabi mo. Na hinulma ng Panginoon, mukha ka pang putik. Habang tumatagal ka sa journey ng pagiging Kristiyano, mamaya nagiging matigas kang bato. Mamaya nagiging metal ka na. Mamaya nagiging, anong mas matindi pa sa metal? Alloy, kung ano man, aluminum. Mamaya titanium ka na. At mamaya, isa ka ng ginto. Kasi proseso yan, kapatid. Sige, palapakan mo si Lord. Proseso. Kaya ka pinapadaan ni Lord sa samot-sari kasi tinitingnan niya kung ikaw ay pure gold. Sino nagpunta ng pure gold? Ba't yun ay kulay green, Anyways. Pure gold. Malinis. Amen? Kaya kung nakaranas ka ng pagbabago ng iyong buhay, ibig sabihin, nakakaranas ka ng one day ng buhay mo. Praise God. Yung dating ganyan ka, ngayon hindi na. One day. Yung dating ako ay chismosa, ngayon hindi na. Praise God, one day. Yung dating bungangera, hindi na. Bunga na lang. Walang ngera. Yung dating madamot, huwag kang titingin sa katabi mo. Ngayon, giver na. Diba? Yung dating kuripot, lagi si palibre ng palibre. Hindi naman maglabas ng pera. Ngayon, hindi na. Diba yung one day yon? Yung dating magagalitin. Sabi mo sa katabi mo, medyo ganyan mo ko ng konti. Baka ikaw na to. Yung dating magagalitin, ngayon, nakokontrol mo na. Hindi ba matinding one day yon? Nagkaroon ng katahimikan ng bahay nyo? One day. Himala. Hindi na siya nagagalit. Himala. Okay? Yung dating madampuhin.
Woohoo! Parang hindi yan nakatabi mo. Wala yun yata dito. Ibang church dapat na pinagpipisya nito. Yung matampuhin. Wala na dito matampuhin? Wala dito nun. At kung ikay nabago na ni Lord sa pagiging matampuhin, one day mo yan. O, yung mga siloso't silosa dyan. Uy, kunwari. Yung mga siloso't silosa dyan, ha? Dumating ng one day mo at nalalabanan mo na yan. Hindi ko ibig sabihin na hindi mo nararamdaman. Nararamdaman mo, totoo yan. Pero at least ngayon, nalalabanan mo na. Okay? Praise God. Yung laging mapag-isa, sino dito laging alone? Ang kanta mo lagi, alone. Yan. Ano yung sino dito yung laging nag-iisa? Starting now. Sabi nga kay Adan, hindi mainam ang nag-iisa. Ikaw naman lagi nag-iisa. Sinabi lang nga, Lord, hindi mainam ang nag-iisa. Lumabas ka ng bahay niyo. Huwag ka laging magmukmok, kaya ka laging malungkot. Amen? Magsasama ka sa mga yan, ang sasaya ng mga yan. Tingnan mo nga yung mga kasama mo dito sa church. Sumama ka dyan. Magiging masaya ka. Tumatawa yan kahit walang dahilan. Magiging masaya ka talaga dyan. Kaya humanda ka. Today is your one day. Ano mangyayari sa'yo? Kakaibang nilalang ka na. Kakaiba. Bawat dating mo, pinagchichismisan ka. Sabi, grabe na ito. Ibang klase nangyari sa taong to. Ano nangyari dyan? Iba na, ibang nilalang ka na. Excited ka na sa mga pagbabagong mangyayari sa'yo. Sa karakter, sa pamumuhay, sa pananalita, sa kilos. Marami nang magbabago by God's grace. Sino dito gusto magbago siya? Nahihirapan ka ba? Huwag ka mag-alala. This coming 2026, sasamahan ka nila sa pagbabagong yan. Magdesisyon ka lang. Magdesisyon ka lang. Amen? Ephesians 4:24. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Sabihin nyo nga po, paayos ng paayos. Sabihin nyo, pabanal ng pabanal. Ano daw target natin? Created to be like God. Matindi ang ating Walang tigilan po ito, Yung hindi ka huhihinto. Bakit? Ang goal mo to be like God. Simbait ni Lord. Sino dito mabait na? Kulang pa. Hanggang to be like God daw your new nature. You are a new creation in Christ. Today is your one day talaga. Kapag biyaya ng Diyos, nakikita mo ang pagbabago sa buhay mo. Hindi na ikaw tulad ng dati. At biyaya po ni Lord, ang pagbabagong yan sa'yo, marami ang makakita niyan. At marami ang maaapektuhan niyan. Kaya yung may mga nakikita ka sa sarili mo na kailangan pang magbago, ipag-pray mo kay Lord, Lord, today is my one day. Lord, gusto ko nang magbago. Bakit? Magaling naman kung ikaw lang apektado, marami apektado. Halimbawa nga yung galit, pag magagalitin kayo, lahat apektado. Tingnan mo sa bahay nyo, lahat walang tao. Laging walang tao. Kasi naroon ka. Lagi may galit sa loob. Kaya starting now. Sabi mo, Lord, today is my one day. Hindi na ako magiging magagalitin. I am a new creation. Hindi na negative thinker. Sino dito mga negative thinker? Wala yata dito, Laging positive, right? Amen. Sino dito laging naiyak? Ba't ka naiyak? Today is the day that the Lord has made. We will rejoice. Hindi, we will be sad. Binabago mo yung verse. Okay? So starting now, maging masaya ka dahil ang araw na ito'y ginawa ng Panginoon. Sabi mo nga, thank you Lord. Nababago na ako. Mismal nga po kayo. Ismalan nyo nga po yung katabi nyo. Pag may nakita kang malungkuting Kristiyano, sabihin mo, malungkot ka ba? Pag pray kita, deliverance. Or medyo malungkutin. Malungkutin dapat lagi nakangiti. Ligtas ka na ng mga pinoproblema mo sa mundong ito. Wala na. Palangit na
Pag malungkutin, parang hindi palangit. Parang hindi niligtas. Ano? Kaya, starting now, lagi mong dideklara, today is my one day. Sabi niyo nga po, today is my one day. Anong one day yon? Pagbabago. Pagbabago. Amen? Number 2. Today is your one day because you love others differently. Maganda po ito. Noon, pag lumalabas ka ng bahay nyo, wala ka man lang pinapansin. Pero pagpunta mo sa church na ito, papasok ka pa lang pinto, pinansin mo na lahat. Bakit natin nabati? Welcome! Napilitan na. Alam mo, linggo-linggo na sasanay ka na mamaya, ganyan ka na rin. Welcome! Welcome! Iba na. Today is your one day dahil hindi mo lang napapansin, mas grabe ka ng umibig ngayon kaysa noon. Mas grabe ka ng umibig ngayon. Iba na ang relationship mo sa iyong family. Sino dito napapansin, starting na nag-church ka dito, mas close ka sa family members? Sa magulang mo, sa anak mo, yung anak sa magulang. Sino dito? Ako'y natutuwa, pumunta ng Baguio sina Mimi at si Nova. Kasama ang parents nila. Hindi naman nila ginagawa dati yun. Di ka? Pero ngayon, iba na. Bakit? Narito ba mother ni Yan, si tita. Hello po, welcome po tita. Kita-kita niyo, mahal na mahal po kayo ni Nova. Di ba? Grabing pag-ibig yun. Binago ang puso ng tao. Mas lalo siyang grabing umibig. By God's grace. Kaya kung ikaw ay anak, mahalin ng magulang. O, sino dito mga anak? Tasa kamay. Lahat tayo. At kung hindi ka anak, saan ka nilabas? Anak ka, anak. Kung buhay pa ang magulang mo, mahalin mo yan. Kahit lolo-lola, mahalin mo yan, ha? Why? Kasi may pagkakataon pa. May pagkakataon. O, sino dito napansin niya, mas grabe ang relationship with other people? Relationship with other people. Di ba? Ang sayang makipag-mingle with each other. Ang sayang makipagkwentuhan. Naturuan ka kung paano umibig dahil tumanggap ka ng napakatinding pag-ibig kay Lord. Di ba? Habang sumasamba ka dito, pagkatapos ng worship service, di ba? Pag nagkwentuhan kayo, hindi na natapos. Mas mahaba pa yung kwentuhan kaysa pag-upo dyan. Bakit? Kasi grabe yung relationship na nabuo. Ibang klase ang pag-ibig. When you encounter Jesus, the way you love people changes. Nagbabago ng tingin mo sa bawat tao. This love is no longer based on feelings. Hindi na ito tungkol sa feelings, kaya ka umiibig. Kapag masaya lang, tsaka iibig. Hindi ganon. O kaya, based on convenience. Kapag may pagkakataon or maalwan lang, tsaka padali lang, saka kaiibig. Hindi na rin ganon. Or how others treat you. Pag mahal mo ako, mamahalin din kita. Hindi na ganon. Kahit hindi mo ako mahal, mamahalin pa rin kita. Bakit? Kasi mahalaga ang kaluluwa mo sa Panginoon. Diba? Nagbabago ng pag-ibig mo. And it flows from God's love within you. Kaya sa bawat worship, sa bawat panalangin, sa bawat pakikinig ng word, nare-receive mo ang pag-ibig ni Lord at mamaya yung pag-ibig na yon lalabas sa ibang tao at makikita nila sa iyo. Grabe yung pag-ibig na ibibigay mo. Bakit? 1 John 4:19, we love because He first loved us. Minahal niya tayong una bago pa ikaw. Kaya kung hindi ka pa minamahal ng una nung iba, mamahalin mo na yon. Why? Kasi nga si Lord minahal ka muna bago mo ibalik yung pagmamahal na yon. Nauna si Lord. Nung hindi mo pa kilala si Jesus ng totoo, your love is conditional. Paano yung word na conditional? May condition pag nagmahal ka. Kaya sasabihin ng iba, I love you if you love me back. Mamahalin kita kung mamahalin mo ako. Diba? May kondisyon. Ano? Mamahalin kita pag pinautang mo ako. Mamahalin kita pag nilibre mo ako. May kondisyon. Noon yon. Pero iba na ngayon. Parang ganito. Kapag ganito ka sa akin, ganito ako sa iyo. Kapag mahal mo ako, mahal din kita.
Pero iba ka nang umibig ngayon. Walang condition. Unconditional. Bakit po, Pastor, unconditional? Because love becomes Christ-centered. Hindi na self-centered, kundi Christ-centered. Ito na ikaw. Noon, ang sabi mo, I love you if you love me back. Pero ngayon, iba na. I love because God loved me first. Mahal kita. Bakit? Dahil mabait ako? Hindi. Mahal kita. Bakit? May pera ako? Hindi. Mahal kita. Bakit? Kapatid mo ako? Hindi. Magulang mo ako? Hindi. Mahal kita kasi una akong inibig ng Diyos. Sapat ng dahilan yon. Okay na. Kahit pa ikaw ay kaaway ko, mamahalin kita. Bakit? Nakaranas ako, nakaaway ng Diyos, pero minahal pa rin ako. Amen? Kakaibang pag-ibig na to. Sino dito mga disciples ni Lord? Hindi lang basta Christian. Pag sinabing disciples, nag-aalaga ka ng mga tao papalapit kay Lord. Nag-iimbita ka ng mga tao papalapit kay Lord, na ma-inlove kay Lord, makakilala sa Panginoong Jesus. May command pala para sa atin, mga disciples. Ito command. John 13 verse 35. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Kung gusto mong mapatunayan na disciple ka ni Lord, you love one another. Wala diyang you love those who love you. Hindi ganun eh. You love for one another. Yung another, kahit sino yon. Sa pag-ibig na ito, pinipili mong magpasensya ka kesa magalit. Sa pag-ibig na ito, pinipili mong magpatawad kesa magiganti. Kapag may nakaaway ka, starting 2026, wag na ipopost ang mukha ng kaaway mo. Ito ang nanloko sa akin. Hindi na. Pinili mo ng magpatawad. Sa pag-ibig na ito, mas pinipili ang pagpapakumbaba para magkaayos kesa pride. O, sino dito magkakamag-anak, magkakapatid, magkakapamilya, nag-aaway-away? Starting now, pipiliin mong magpakumbaba. Kasi hindi yan maayos kung lahat ay mataas. Okay? Can I hear an amen? Andyan ba kayo? Pipiliin pang masira ang relasyon kaysa pride kaysa maayos, pride ang pinili. Kamura-mura ng sabon na pride. Ibibili kita. Magpatawad ka na. Hindi ba matatawag na one day, yung kakaiba ka ng umibig sa iba, na kahit yung iba ay nagugulat dahil kakaiba kang umibig? Ito yung mga katrabaho mo. Sasabihin nila, grabe ang ginawa sa'yo, gumanti ka na. Sobra naman yan. Anong ginawa mo? Pero di mo ginawa. Magugulat talaga sa'yo. Makakakita sila ng himala. Bakit? One day talaga. Dapat sinampahan mo ng kaso. Grabe yung ginawa sa'yo. Pero di mo ginawa. Dapat di mo pinatawad. Pero pinatawad mo pa din. Grabe kang umibig, kapatid. Grabe kang umibig. Bakit grabe kang umibig? Kasi grabe din yung tinanggap mong pag-ibig sa Diyos. Sabihin mo sa tabi mo, gaano ka katinding umibig? Baka naapakan lang ang paa mo, sabi mo, aapa ko lang ang paa mo. Naipit lang na kaunti, sasabi mo, ipitin ko lahat sa'yo. Hindi na ganon. Pag naipit ka ng isa, ano sabi? Ito pang kabila. Buo pa. Hindi. Pag naipit ka, sabihin mo, okay lang. Alam ko naman hindi mo sinasadya. At kung sinasadya man, okay lang. Okay? Praise God. Magugulat ang mundo sa ganitong one day. Dahil may mga ganito pa pala. Akala nila wala na. Kristiyano lang makakagawa nito. Yung pag-ibig na hindi kayang ibigay ng mundo. Anong sasabihin ng mundo sa'yo? Pag inaway ka, gantihan mo. Ganito gawin mo. Yan, ganyan mo. I-message mo, i-post mo sa Facebook, siraan mo, yan, tama. Yan ang mundo. Pero pag si Lord sabihin niya, patawarin mo na. Patawarin mo na. Kapag po kayo nagpakita ng unconditional love sa iba, tatandaan mo, may malaking impact ito sa taong yon at the same time, mas malaki ang impact nito sa mga tao sa paligid mo.
At mamaya, magtatanong na yan. Anong meron ka? Bakit ka ganyan? Isa lang ang sagot. Anong sagot? May tunay na Diyos ka. Meron kang Diyos na pinaglilingkuran. Bakit ganyan ka? Ikaw ay nagbibigay ng liwanag sa iba. Para kang kandila. Sabi mo sa katabi mo, para kang kandila. Sino dito nakakita ng kandila? Yung may sindi. Anong nangyayari pag nilagay sa madilim? Yan, para kang ganyan. Lumiliwanag dahil may sindi or lingas. Ikaw ay nagliliwanag. Pero tatandaan mo, ang kandila na may sindi, sinusunog niya ang sarili niya. Bakit? Ano po nangyayari? Parang ikaw yan. Yes, nagbibigay ka ng liwanag sa iba, nagpapakita ka ng pag-ibig, pero habang nagpapakita ng pag-ibig, alam kong hindi madali. Mahalin ang kaaway, mahirap yan. Para talaga sinusunog mo ang sarili mo. Pero maniwala ka sa akin, matindi ang gagawin mo. Matindi ang gagawing reward ni Lord sa'yo. Bakit? Sinusunog mo ang pride. Sinusunog mo ang self. Yung gustong lumabas nung yung tunay na Bakit? Pero hindi, ipapasunog mo yon. Pinapasunog mo. Pinipili mo magpatawad. Pinipili mong palampasin. Sige, okay lang. Anong ginagawa mo? Sinusunog mo yung sarili mo. At mamaya sa pagsusunog mo ng sarili mo, makikita mo ang Diyos sa buhay mo. At mamaya, marireveal sa kanila na may Diyos ka na pinaglilingkuran. Ano nangyayari? Sinusunog mo yung old self. Ano ba? Love includes forgiveness. Sino dito nakapagpatawad na? Sino dito lagi nagpapatawad? Madali po ba magpatawad? Yung iba hindi nagsalita yan, no? Mahirap. Yan nga yung pagsusunog ng sarili. Totoo, hindi madali ang pagpapatawad. Pero sa totoo lang, in Christ, kung ikaw ay na kay Kristo, you forgive not because people deserve it, but because you have been forgiven. Hindi ka nagpapatawag dahil deserve nila. Hindi nga nila deserve. May ginawa kang mali sa'yo Nagpapatawad ka dahil pinatawad ka rin lang. Kaya kung ano mang ginawa sa'yo, magpatawad ka na. At kung hindi mo pa napapatawad, I pray ngayong araw na ito, today is your one day para magpatawad. Sabihin sa nasa kanan. Sabi mo, magpatawad ka na ha. Pag hindi na nagbabayad ng utang, patawarin mo na. Hayaan mo na. Sadyang ganyan Hayaan mo na. Kaysa naman ikaw ay magtanim pa na masama ng loob sa 100 pesos na hindi ibinalik. So, therefore, kung ikaw po ay nagpatawad na, ay wag na namang sisiraan sa iba. Nagpatawad na Tapos na yon. Hindi ka nagpapatawad dahil para sa kanila. Nagpapatawad ka talaga para din sa'yo. Para ikaw ay magkaroon ng peace. Ephesians 4:32. At maging mabait kayo. Yan na. May utos palang ganyan. Sa isa't isa. Mga mahabagin. Nagpapatawad sa isa't isa. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Yun pala naman. Meron pala namang utos. Magpatawad sa isa't isa dahil pinatawad ka din lang ni Kristo. Kaya kung hindi ka magpapatawad, ibig sabihin wala kang tinanggap na kapatawaran ni Kristo. Sino ditong nagkasala na? Lahat. Sino ditong alam niyang malaking kasalanan niya? Sinong naniniwalang pinatawad ka ng Diyos? Binayaran niya kasalanan mo? Bakit di ka nagpapatawad? Pinatawad ka din lang pala. Di ba? Yun lang. Pastor, bakit po pa kailangan pa magpatawad? Because forgiveness breaks cycles of bitterness and heals relationship. Pag hindi ka nagpatawad, paulit-ulit lang yan. Gaganto yung isa, magbubunga nga yung isa, may sisiraan yung isa, sisira.
Ikot-ikot na lamang yan, hindi na matatapos. Kung nag-forgive ka agad, I forgive you. Kahit ano gawin mo. Batong bumato ka ng bumato, tapos na sa akin. Tapos ang cycle. Tapos na ang cycle. Dahil kapag hindi nagpatawad, paulit-ulit lang yan, paikot-ikot lang yan. So sa halip, na tingnan mo sa point of view ng tao, tingnan mo sa point of view ng Diyos. Pastor, hindi ko maintindihan. Parang kahirap naman magpatawad, hindi ko ma-imagine bakit ganyan, ba't ko papatawarin, grabe naman yung ginawa. Kasi tinitingnan mo sa point of view ng tao, tingnan mo sa point of view ng Diyos. 2 Corinthians 5:16a. So we have stopped evaluating others from a human point of view. Kita nyo na? That's the problem. Kaya hindi ka magpatawad because ang point of view mo pang tao. Kaya kailangan takpaltan mo ang point of view. Point of view ni Lord ang tingnan mo. Point of view ni Lord. Tatandaan mo, ang isang kaluluwa'y mahalaga sa Panginoon. Kahit pakaaway mo yan, may ginawang mali sa'yo, masama yung taong yan, okay lang, mahalaga pa rin ang kaluluwa niya sa Diyos. At yung tao yan, pwede pa rin pumunta ng langit. Kahit pa nagkamali yan sa'yo, ipag-pray mo, Lord, mangusap ka sa Kanya. Kaya ang dami-dami pong nagiging born again Christian sa kulungan. O huwag sabihin wala kasalanan yon. Nasa kulungan nga nagkasala yon. Marami pong nagiging Christian sa kulungan. Why? Kasi mayroong mga taong may pag-asa na nag-share sa kanila na mababago yung buhay nila doon sa loob. At pag nasira ng word, mamaya magbabago yung buhay nila at mamaya yung taong nakagawa ng kasalanan babalik doon sa taong ginawa niya ng kasalanan at mamaya hingi rin ng sorry. Kaya by God's grace, kung kayo po ay may mga hindi maintindihan at hindi mo mapatawad, ito na lang gawin mo. Yes, may sakit, may hindi ko maintindihan damdamin na parang ayaw umalis. At least, sa salita mo lang sabihin mo, Lord, pinapatawad ko na. At least. At pag nasabi mo yan, sasabihin ko sa'yo, today is your one day. Today is your one day. Simula nung naging Christian ka, you are no longer label people as enemies, failures, or burdens. Hindi na. But as souls deeply loved by God, mahal din sila ng Diyos tulad ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. And you need to win them for Christ and make them disciples. May purpose ang pag-ibig natin para ma-recognize nila at makita ang Diyos sa atin. And by God's grace, hindi ba one day na matatawag na kaya mo nang ibigin ang hindi ka ibig-ibig? One day! Imagine mo, yung tao na galit ka na minahal mo, ay one day, kakaiba. Yung tao na may utang sa mo, okay na! Quits. Alam mo, quits. Okay na, wala ka ng utang. Pinatawad ko na. Di ba? Ano pa? Yung ex mo. Uy, wala yatang may ex. Yung may Y, Z, medyo madami. Yung may ex na may ginawang, may iba. Nahuli mo. Trending yun, ano? Nahuli mo siya. Anong ginawa mo? Pinapatawad na kita. Magugulantang yon. Magugulantang ang buong netizens. Dahil may isang ikaw na kaya magpatawad ng ganon. At kaya magmahal sa kanila. Kasi sino pa magmamahal sa kanila kung yung Kristiyano mismo hindi sila minamahal? May pag-asa pa yon, kaluluwa din yun, sayang. May pag-asa pa yung pumunta ng langit. Amen? Kaya sabihin mo dyan nasa likuran mo ulit. Harapan naman, wag yung nasa likuran lahat. Sabihin mo, ikaw, kahit anong gawin mo, mamahalin kita. Kahit pa, ganyan ka. Mamahalin mo yan. Okay?
One day na matatawag kung kinakaya mo nang magpatawad. Kaya kung may napatawad ka, one day. Kung may natiis ka, sino dito may mga pinagtitiisan? Medyo matagal-tagal na, one day yun. At least nakatagal ka. One day. Sino dito nagparaya? Ikaw na. One day. Sino dito nagbigay? One day. Sino dito umibig kahit hindi ibinalik? Okay lang yon. At least, nagpakita ka ng pag-ibig. Amen? Grabe na to. And lastly, you are living for a God-given purpose. Today is your one day. Why, Pastor? Because you are living for a God-given purpose. Bakit po yung unang verse, today is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kung ikaw ay Christian at may purpose ang buhay mo, you are super blessed. Bakit? Kasi nabubuhay ka na may God-given purpose. Hindi ang buhay mo tumulog, kumain, mag-work, tumulog, kumain, mag-work, tumulog, kumain, mag-work, tumulog, kumain, mag-work. Anong buhay yan? Wala ka purpose. Yung iba, tumulog, kumain, tumulog uli, tapos kumain uli, tumulog uli, kumain uli. Anong purpose yan? Anong buhay yan? Yung iba, tumulog, gumising, kumain, nag-church, nag-church, nag-invite ng tao, nag-a-grouping sa labas, kumausap ng mga tao mapalapit kay Lord, nag-share ng word, nagpakabuti sa lupa, na mahagi ng kanyang mga meron siya. Umibig sa hindi kaibig-ibig, ay napakagandang purpose. Napakagandang purpose. Kaya kung ikaw ay buhay at may purpose ang buhay mo, hindi ba one day yan? Hindi ba big blessing yan na buhay ka at may purpose ka? Yung dating buhay mo na walang purpose o kung meron man ay hanggang dito lang ang mararating, ngayon meron na. Today is your one day kung nabubuhay ka every day na nilalakaran mo ang God-given purpose. Hindi lang para magpayaman ha? Lampas na tayo doon. Lampas na tayo sa mga pandagdag lamang sa ating buhay. Sinong may alam ng verse na Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. O, punta tayo doon sa shall be added. Tatandaan mo, kung ang purpose lang ng buhay mo ay puro doon sa shall be added, ano yung mga shall be added? Kayamanan, pera, success, achievement, people's approval, at kung ano-ano pa. Yung mga pang-add. Kung ang purpose mo yung doon lang sa pang-add, sayang ang buhay. Kung yun lang. Kung pang-add lang. Pwede ka naman pumunta doon sa nauna. Na seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Unahin mo muna yung first statement. Huwag puro yung iyong gusto. Lampas na tayo doon, Christian. Alam na natin na idadagdag lang yun ni Lord. Ba't laging iyon ang inuuna? Pagkagising pa lang, ano kayang pagkakapirahan? Pagkagising pa lang, sino kaya ditong maaway? Walang kagaling-galing na purposero. Pagkagising mo pa lang, ano ba yan? Gumising ka dahil may purpose na ibinigay ang Diyos sa'yo. Ephesians 2 verse 10, for we are God's masterpiece. God's masterpiece, pero ang gagawin? Matulog, kumain. Matulog, kumain. Masterpiece ba yan? He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. So meron pa lang si Lord na plano sa buhay mo long ago. Uy,
Good things. Sabi nyo nga po, good things. Ang ginagawa natin araw-araw ay ang nakalatag na plano ng Diyos sa buhay natin. Yung plano na may meaning, may kahulugan. Ano ba, pastor, yung mga specific na dapat ginagawa natin? O, ito na. Sasabihin nyo naman, ano ba pong plano ng Diyos sa buhay ko? What is the purpose? Bakit ba ako narito sa mundong ito? Bakit ba ako nabubuhay? Sino nagtatanong na nito? O, sasagutin na natin, bakit ba ako nabubuhay? Bakit ka nagigising araw-araw? Para kanino ka bumabangon? O, alam mo na ba? Baka bumabangon ako para kumain, matulog. Hindi yon. Kung yun lang yon, dapat nasa kama ka na lang forever. Ano? Hindi lang purpose. Ito ang purpose ng buhay mo kung bakit ka bumabangon araw-araw. Romans 8:29. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, si Jesus, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Anong ibig sabihin? To be like Christ, makamukha ng Panginoong Jesus. Kaya habang ikaw ay bumabangon araw-araw, ang ginagawa ko bang ito'y nakakamukha ang Panginoon, nangungupit. Aba, hindi mo nakakamukha ang Diyos dyan. Tumulong sa mga hugasin, mga linisin sa bahay. Naglilinis, nakikamukha mo ba ang Panginoon? Nagbe-bless ka sa magulang mo, nakakamukha mo ba ang Panginoon? Yes. Nagsinungaling, kamukha mo ba ang Panginoon? Ay, hindi. So, ibig sabihin, ang target mo habang ikaw ay gumigising araw-araw, makamukha ang Panginoon. Paggising mo pa lang, nagpe-pray ka na, nakakamukha mo kaya ang Panginoon? Paggising mo pa lang, nakataas yung mga kamay, naghahanap ng cellphone. Nakakamukha mo ba ang Panginoon? Hindi pa ako tapos. Nakataas ang kamay, kumuha ang cellphone, at magpapatugtog ng worship song. Dahil magsisimula ng araw, today is the day you have made. Ganda ng boses. Nakakamukha mo ba ang Panginoon? Pag gising mo pa lang, pag umupo ka pa lang, nagbabasa ka na ng word. Nagme-meditate ka ng word. Nakakamukha mo kaya ang Panginoon? Ayan. Sa bawat gagawin mo sa araw-araw, dapat nakakamukha mo ang Panginoon. Tanungin mo katabi mo, sinong kamukha mo? Dahil kung hindi mo nakakamukha ang Panginoon, baka yung isa nakakamukha mo. Sinong isa? Baka si Satanas na nakakamukha mo. Nagmura ka, ay siya, hindi ang Panginoon nakamukha mo. Nagsalita ka ng bad words, hindi ang Panginoon nakamukha mo. Yung iba, yung isa. Ano? Dapat nakakamukha ang Panginoon. Amen po? Ayan. O kakain. Ha? Panginoon, salamat po sa pagkain. Kakainin ko ngayon. Yung iba, ubos na. Thank you, Lord. Pahingi pa. Nagsisimula ka pa lang, nagpapa-thank you, Lord ka na, nagpe-pray ka na. Bakit? Kasi, pagpapala yun, Lord, nakakamukha mo ang Panginoon. Kaya ngayong 2026, mas nakakamukha mo si Jesus. Amen? Ano pa, Pastor? Gusto ko pa ng mga purpose na maganda. You live to glorify God. 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Sino dito naghahanap buhay? Gawin mo daw yun para sa Panginoon. Kaya inaayos mo ang trabaho, hindi patamang trabaho. Yung magandang trabaho, yung magiging masaya ang boss mo. Amen? Gawin mo yung best mo. Why? Kasi doon maluluwalhati ang Panginoon. Sino dito nagpapakanta? O nagpakanta kanina si Lisel dito. Pag ginawa mo yon, do it all for the glory of God, not for the glory of you. Nagpa-PowerPoint ka doon. This is for God. Kumikilig ka lang ng mouse pero for God. For the glory of God. Bumabangon ka ng maaga. Pupunta ka sa church ng maaga. This is for the glory of God. Amen? Ano pa? At kung ano-ano pa.
for the glory of God. So lahat ng gagawin natin for the glory of God, ha? Hindi ikaw ang matataas, siya sa buhay mo. Amen? Kaya kung ginagamit ka ni Lord, lagi mo sasabihin ni, sino mo nakakita yung lagi na gano'n, ano? Stephen Curry, no? Nakita nyo, lagi na gano'n, no? Pag nakakashoot ng 3 points, nakaturo agad sa taas kasi para kay Lord. Pero yung iba pagka-shoot, walang kayabang-yabang. Dapat para kay Lord. Amen? Subukan niya natin. Hawak sa sarili. Tapos, turo sa taas. Para kay Lord. Yan. Para walang yabang. Ano? Kasi, pag yan ay pag sa iyo yan, lahat ng honor, lahat ng palakpak ay sa iyo, ay siya. Napalitan na si Lord sa trono. Ikaw na. Kaya lahat ng gagawin mo, for the glory of God. Amen? Yan ang mangyayari next year. And lastly, puro lastly ha, gusto ko lang sabihin nyo para magising. And lastly, you live to preach the good news to everyone. Ano po kami, napadalo po ako doon sa aking spiritual father. Alam niyo po, sabi sa akin niya, sabi niya sa akin, magbukas ka na ng evening service. Hindi pa po masyadong puno mayroon pang bakante. Tignan mo kaya katabi, may bakante pa ba dyan? Pag may nakatayo na, magbubukas na tayo ng evening service. Sino nga atin ng evening service? Para yung mga nagwo-work sa linggo, makaka-attend. Wala lang dahilan, katamaran na lang. Ano? Evening service, pwede? Parang ilan ang nagsabing pwede. At walang ibang pupuno noon, kundi ikaw. Ikaw at ako. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang pupuno. Marami pang taong hindi kilala ang Panginoon. Marami pang taong hindi kilala si Lord. So, we're going to preach the good news to everyone. Napakasimple nga ng natin, discipleship dito eh. Mag-invite ka, padyusin, patinapayin, mamaya, Christian na. Di ba? Lumabas kayo, magkape, magkwentuhan, mamaya, Christian na yon. Mark 16:15, ito ang purpose mo this coming 2026 habang buhay. 2026 hanggang 20, kung ano man, abutin. Ito na yon. And then he told them, and I told you also, go into all the world and preach the good news to everyone. And what is the good news? That Jesus Christ, Tagalogin ko na mahirap, na ang Panginoong Yesus ay bumaba sa lupa, nagkatawang tao para bayaran ang kasalanan mo at ng lahat ng tao, na sino man tatanggap sa Kanya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangan maunawaan nyo ng lahat ng tao. Kung hindi, pupunta na impyerno. Sayang. Sayang. Ano sabi? Go into all the world. Medyo hindi natin gets to eh. Iba yung ano dito eh, interpretation. Go into all the world. Ano ibig sabihin yan? Sino gusto pupunta sa South Korea? All the world yung kasama yon. Basta nasa globe. Sino gusto pumunta sa US? Canada. Japan. Arigato gozaimasu. Vietnam. Thailand. Kazakhstan. At kung saan man, Middle East o kung saan man. Ano sabi yan? Go into all the world. Lahat ng tao sa mundo pwedeng share ng good news. Bakit? Marami pang hindi alam kung paano pumunta ng langit. At ayaw naman natin ma-encounter lang sa deliverance. Ano? Kung gusto natin, may katawan pa. Di ba? At makakatulong din natin yung taong yun para marami ang maligtas, masave. Amen? Yan po ang tatrabahuhin natin. Anong sabi ko kanina? Makamukha ang Panginoon. Glorify God sa lahat ng gagawin natin. And preach the good news to all the world. Yan ang gagawin natin. Hindi tayo alis dyan. Forever and ever. Ano mang edad mo, ano mang level mo, kung ano mang ginagawa mo sa buhay, nagninegosyo ka, nagtatrabaho ka, hindi na tayo aalis dito. Forever na to. At kung ligtas ka, bakit hindi mo ginagamit ang buhay mo para marami maligtas? Anong ibig mo sabihin? Ligtas na ako, bahala na kayo. Hindi.
Ikaw ngayon ang itinalagang piloto ng Diyos. Ang tanong, sinong isinasakay mo sa eroplanong ibinigay sa iyo ng Diyos? Isakay mo ang pamilya mo. Isakay mo ang pamilya mo sa eroplano. Ikaw ang piloto. Isakay mo sa likuran mo yung best friend mo. Yung kaibigan mo. Dahil pag hindi mo yan general, kawawa sila, pa-impyerno yan. Tatandaan nyo, religion ay hindi magliligtas. Good works ay hindi magliligtas. Ano man ang ginagawa niyan? Tanging ang Panginoong Yesus lamang ang mapagliligtas. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Pag hindi ito naunawaan ng mga taong yon, kawawa sila. Kawawa sila. Kaya kung ako sa'yo, sino ditong mga A-group leader? AG leader. Pinasabihin ako sa'yo, 2026, lalaki ang bilog mo. Dadami ang i-handle mo. Marami makakilala sa Panginoon. Tatawag sa iyong tatay, nanay, spiritual parents ka nila. At ngayong 2026, yung ina-handle mong medyo matagal na, mag-handle na din. Medyo matagal na, madami ng kape. Madami ng McDo at Jollibee. Sapat na yun, mag-handle din yan by God's grace. At ngayong oras pong ito, dahil na-preach ang word, today is your one day. Alam ko naman meron tayong ina-expect na malalaking blessings. Pero tayo merong malalaking blessings na hindi napapansin na dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Ano? Kaya starting now, lahat po tayo po yung tatayong lahat. At magpapasalamat po tayo sa ginawa ng Diyos ngayong 2025. Papasalamatan mo si Lord. Lalo na yung bagay na hindi ka pansin-pansin. O unahin na natin. Pasalamatan mo si Lord. Kasi may nagbago na sa'yo kahit papaano. Pasalamatan mo si Lord. Sabi mo, thank you Lord. Hindi na ako, o ikaw na maglagay, fill in the blanks. Thank you, Lord, kasi inuuna na kita. Thank you, Lord, kasi alam ko sa sarili ko, nagkakasala ako, may bisyo ako, pero Lord, salamat. Dahil naging aware ako na kailangan na itong itigil. Thank you, Lord, kung naihinto ko na ito, salamat, Panginoon. Salamat, Lord, dahil hindi na ako nagsasabi ng bad words. Thank you, Lord, sa lahat ng ginawa mo sa buhay mo at excited po ako, Panginoon, sa mga gagawin mo pang himala sa buhay ko. Pwede mo rin papasalamatan si Lord. Hindi lang doon. Pasalamatan mo si Lord kasi kakaiba ka ng umibig. Thank you, Lord, sa mga inibig ko at pinatawad ko noon na nagkasala sa akin. Thank you, Lord, sa pag-ibig na hindi ko kayang ipakita noon pero naipapakita ko na ngayon. Lord, nahihiya ako ipakita yung pag-ibig ko sa tatay ko, sa nanay ko, sa kapatid ko. Pero now, Lord, salamat. Dahil naipapakita ko ang pag-ibig ko sa kanila. Walang barriers. Na ipapakita ko ang pag-ibig ng totoo sa kanila. Thank you, Lord. At Lord, sa mga taong nakakasama ko, salamat, Lord. Dahil ako'y bukas sa kanila. Minamahal ko sila ng totoo. Thank you, Lord. Hindi dahil sa kanila, kundi dahil may unang umibig sa akin. Sige, pasalamatan mo si Lord. At pasalamatan mo si Lord. Dahil ngayong oras na to, alam mo, na may purpose ang buhay mo. Bumabangon ka every morning dahil alam mong may purpose ang Diyos sa buhay mo. Thank you, Lord. At ngayong oras na to, pwede bang pasalamatan mo si Lord sa lahat ng ginawa niya ngayong 2025? Pasalamatan mo si Lord sa naayos na relasyon.
sa miracle, sa healing, sa provision. Sige, pasalamatan mo si Lord. Lord, salamat sa nabuksang negosyo. Pasalamatan mo si Lord. Sige. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa church na meron ako ngayon. Thank you, Lord. Open your mouth and say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Awitan mo ang Panginoon mo bilang pasasalamat ka mo. And right now, Lord, salamat sa nakaraang 2025. Lord, salamat sa mga taong dinala mo sa lugar na to ngayong 2025. And right now, sasalubungin namin ang 2026 na may kagalakan. Lord, I declare, ngayong 2026, buong family namin ay maliligtas. Lord, ngayong 2026, kakaibang pagkilos sa espiritualidad ng bawat isa. Lord, ang bawat isa ay pabanal ng pabanal. Mas malapit ang relasyon sa iyo. Mas nakakamukha ka namin, Panginoon. Lord, I declare ngayong 2026, mas grabe ang pagluwalhati sa pangalan mo sa lugar na to. Lord, ngayong 2026, maraming payayamanin ng Diyos. Lord, sa 2026, maraming himala. Lord, maraming pagagalingin. Lord, maraming bless. And Lord God, sa 2026, Lord, I declare, lahat ng taong narito, magle-level up sa pag-ibig sa mga tao sa labas. In Jesus' name. And Lord, magagamit lahat ng ipinagkatiwala mo sa kanila para mas marami ang makakilala sa iyo, Panginoon. Lord, gagamitin namin ang aming talento, ang gifts, ang treasures, Lord, for your own glory alone. Come on!
Ngayong oras na to, may gagawin po tayo. Alam ko po, ngayong 2025, sobrang daming relasyong nabuo. Hindi man magkakadugo, pero grabe yung relasyong nabuo. Kaya ngayong oras na to, hindi lang si Lord yung papasalamatan natin, kundi pasalamatan natin yung mga tao na ginamit ni Lord, mga tao na nabuong relasyon dito sa loob ng church. Pwede ba lapitan mo yung mga taong yon, mga bagong kakilala, bagong kaibigan. Lumapit ka doon sa mga tao ngayon at sabihin mo sa kanya, thank you sa relasyong nabuo natin. At alam ko, mas titindi pa yung relasyon habang naiilab tayo sa Panginoon. Kami lapit! Lapitan niyo yung mga taong yon na nabuuan nyo ng relasyon. Sige, lapitan mo. Sabi, thank you sa bagong relasyon. Salamat sa bagong relasyon. Pasalamatan mo yung mga bagong nakilala mo. At kung meron man parang konti pa lang yung circle mo dito sa church, alam mo, sa totoo lang, masayang kasama yung mga tao dito. Kaya kahit konting kamay lang, konting pakikipag-usap lang, maglaan ka lang ng kahit konting time sa ibang tao. Kasi ito ay practice. Practice to. Para pag dumating yung time na marami nang pumasok sa church na to, mas marami ka pa makikilala, mas maraming maiilab kay Lord, at sama-sama tayo magpupuri kay Lord sa lugar na to, at sasabihin natin lahat, thank you Lord! Thank you Lord! Thank you Jesus! Thank you Jesus! Body
Father God, salamat, Panginoon. Talagang today is your one day. Dahil nakapagpasalamat kami, unang-una sa iyo, Panginoon, at sa mga tao na nagmamahal sa amin. Lord, salamat po. Dahil alam namin na mas matindi pa ang gagawin mo ngayong 2026. At excited po ang buong JA1 Marikina to reach more people, Panginoon. To reach more souls, Panginoon. Lord, to win Marikina for you at ang buong lugar na nasasumupan nito. Lord God, marami pong salamat. Salamat po sa napakatinding biyaya na binibigay mo sa church na to. Grabe, Lord, ang blessing, ang pag-ibig na naranasan ng bawat isa dito. Kaya, Lord, salamat po sa iyo lahat ng papuri, parangal, pagsamba. In Jesus' name!